Panginoong Diyos, karapat-dapat na nga pong pasalamatan at papurihan sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Sapagkat tunay na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya at ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sapagkat sa lahat ng aming mga buhay ay hindi namin naranasang iniwan mo kami at pinabayaan kami. Kaya naman, hayaan mo aming Diyos na sa gabing ito'y lubusan ka naming papurihan at pasalamatan at kilalanin sa pamamagitan ng mga salita mo na siyang iahayag sa aming kalagitnaan. We pray, Father God, that you will lead us by the Holy Spirit and you will give us wisdom, knowledge, and power of your word. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, ano man ang aming maririnig, ano man ang aming mapapag-aralan, ito'y magiging kalakasan at katatagan sa aming paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Panginoon, itinalas ko sa iyo at inilalapit ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanilang mga kaloob para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala sa kanila. Sapagkat alam ko po, Ama, na sila'y umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako na mangyayari sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. And praise the Lord sapagkat next week, pwede na nating ihatid si Brother Gerald sa Aurora. Pumayag na si Pastor Jong na good step daw yon para siya'y makapagpatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. So, next week, flight mo na. Ikaw ay papunta na sa Aurora. And praise the Lord kasi good news sapagkat hindi ka lang magmi-ministry sa Aurora and you will also enter to the Bible school sa Aurora. May Bible school ka nang papasukan doon. Then, i-enroll ka na namin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, hindi ka lang magmi-ministry, mag-aaral ka rin doon. Kaya, pagbutihin mo, bro, and I hope and I pray na maging victory and maging successful ka sa ministry na hawakan mo sa Dimawit. And handa na sila ron. Nilinis na nila yung titirhan mo. And they are already preparing for you. And good step yun. Ipunin mo yung mga bata doon. Turuan mo yung mga bata. Maraming mga youth doon. Turuan mo rin yung mga youth. And avoid ligaw-ligaw. Okay? Yan lang ang maipapayo ko sa iyo. Maraming tukso pagdating sa ministry, but you have to overcome. Kasi yun ang makaka-storbo para sa iyo. Tsaka na lang yan, kapag nakagraduate ka na at nasa ministry ka na, doon ka na manligaw. And ngayon, huwag ka muna manligaw. Hindi sa binabawalan kita pero kailangan concentrate ka muna sa ministry. Kung may nagpaparamdaman sa iyo ng mga dalaga-dalaga, avoid it and rebuke it in the name of Jesus. Ipakilala mo na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Kasi mahirap. Sa totoo lang, this is not a joke. Kasi kapag nasa ministry ka na, marami talagang nagkakagusto. Maraming mga liligid-ligid. Tukso yun eh. Kasi yun din ang inilalagay na pakana ng kaway para ibagsak ka, para hindi matuloy yung layunin at kalooban ng Panginoon sa iyo. But you need to overcome. You need to di ba? Kailangan mong mapaglabanan at kailangan mong makita yung sarili mo na, nandito ako para sa ministeryo, nandito ako para sa gawain. So it is really a good, kasi kapag habang nandun ka, malayo ka sa family mo, amen? So hindi naman masama na makipag-contact ka sa kanila, pero mas maganda na wag muna. Kasi mas maganda yung lagi kang, kasi baka problema lang yung dali nila sa'yo. So ano muna, bagay, medyo mahirap ang signal doon. Kaya, maliban na pupunta ka sa dagat, medyo lalakas. Pero, amen. At sinabihan na rin si Sister Marites na kung gusto mong magtapas ng nyog doon, ay pwede kang magtapas ng nyog. And then sabi din nila na pwede kang magtanim ng gulay sa likod ng parsonage. So, pwede ka magtanim ng gulay doon. Marami kang dapat gawin. Amen. So, and sabi naman ni Pastora Jing at saka ni na Brother Sammy, twice a month
ay dadalawin kanila doon sa iyong destino. Kaya hindi ka malulungkot. At saka yung school mo, malapit kay na Brother Sammy. So, pwede kang umuwi-uwi doon para, ang tag dito, pag ikaw ay nakakapag-aral. Ako na ang bahala doon sa kakausapin ko si Brother Sammy about you. Amen. Hallelujah. Tonight, we are going to study about victory over failure. No? Victory over failure. Pag sinabi pong victory or success, paano nga ba natin to kinakount? O paano natin ito kinukonsider sa buhay ng bawat isa sa atin? Sometimes, we consider it through our accomplishments, yung mga bagay na natapos natin, mga bagay na nagawa natin. Amen po ba? Or sometimes, we acknowledge it through popularity. Paano tayo nakilala, paano natin ginanap yung mga bagay na ating ginawa. Or getting the most out of our life. Ibig sabihin, ginawa mo ang lahat para dun sa bagay na yon upang ikaw ay maging matagumpay. Siguro, yan po yung isang bagay na masasabi po nating standard on how to acknowledge you are successful and you are victorious. Please open your Bible to Jeremiah chapter 1, verse 4 hanggang verse 10. Jeremiah chapter 1, verse 4 hanggang verse 10. Sabay-sabay po tayo. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata sapagkat saan man kita susubuin ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo, ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nang magkagayoy, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang mag-alis at magbagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Amen. Praise the Lord. That is really such a good promise of God. Napakaganda ng pangako ng Panginoon kay Jeremiah. Jeremiah was being called by the Lord even before he was being birthed by his mother. Bago pa lamang siya ipanganak ng kanyang nanay, tinawag na siya ng Diyos. Nakakatuwa, di ba? Pinili na siya, sabi doon, pinili na siya ng Panginoon, ipinaglilihi pa lang siya sa tiyan ng kanyang ina. Ay tinawag na siya ng Panginoon bilang propeta ng mga bansa. Not just, gusto ko po maunawaan natin mabuti, hindi lamang po ng bansang Israel. Kasi ang ginamit dito, gagawin kitang propeta sa mga bansa. So, hindi lang po siya gagamitin ng Panginoon sa isang bansang Israel, but to many nations. That is God's promise. Yun ang pangako ng Panginoon kay Jeremiah. Pero, di ba, katulad po ng karaniwang nangyayari, karaniwang nararanasan ng mga taong binibigyan ng mga trabaho o alituntunin o ang tawag dito, magiging kanyang ministeryo, gawain, ay merong tinatawag na takot o pangamba. Pero nung pangako ng Diyos, don't worry. Kasi di ba nakita natin doon yung pangamba ni Jeremiah, I was young. I was too young for this calling. Masyado akong bata para dito sa pagkatawag na ito. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin ikaw ay bata. Sabi niya doon, ikaw ay paroroon at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. That is the decree of the Lord. That is the command of God. Ang command ng Panginoon sa kanya, anuman ang sasabihin ko sa iyo, sasalitain mo. At ang sabi doon ay huwag kang matakot dahil sa kanila sapagkat
ako'y sumasayo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon. So may pangako na ang Panginoon sa kanya that the Lord will be with him and He will protect him and keep him safe. That is the promise of God sa kanyang buhay. Kaya naman nasabi doon, yung kanang kamay ng Panginoon ay hinipo ng Panginoon sa kanyang bibig. At ang sabi doon ay simula ngayon, sabi nito, inilagay ko ng aking mga salita sa iyong bibig. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, Lord, kundi naman talaga ilalagay ng Panginoon ang kanyang mga salita sa bibig ng isang lingkod niya, walang magagawa ang isang lingkod ng Panginoon. Every one of us, tayong lahat na naririto ngayon, wala tayong magagawa. Amen. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay na gagawin po natin para sa gawain ng Panginoon, not because we are good, not because we are so smart. Amen po ba? Dahil marunong tayo, ay magagawa na natin ang lahat ng bagay. Kung wala ang tulong ng Panginoon, wala tayong magagawa. We need the help of God. Kailangan talaga natin yung tulong ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. So, Jeremiah chapter 1, verse 4 up to 10 was really the challenge of God. Ito po yung tinatawag na hamon na ibinigay ng Panginoon kay Jeremiah so that he will be sent. Sabi nga po natin, ulitin ko yung sinabi ng Diyos sa atin ngayon, He was not made a prophet only for the Israel, but to many nations. Hallelujah. Kaya, wag nating maliitin ang pagtawag ng Panginoon sa atin. Hindi lamang tayo gagamitin ng Panginoon sa lugar na kung saan naroon tayo. Ano man ang kahinaan natin, ano man ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, amin po ba? Lahat ng hindi natin kayang gawin, kaya ng Diyos na gawin para sa atin. Gagawin niya ng Diyos sa atin. Because why? He's a God who is almighty. Siya yung Diyos na magbibigay sa atin ng katagumpayan. Siya yung Diyos na magbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na ating kakailanganin. Kaya nga sabi doon, out of fear, mula doon sa takot, pangamba na meron ka sa iyong buhay, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katatagan at katapangan. Amen? Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. Tayo mga anak ng Diyos, whatever things that we want to do for the ministry, we can do it. Pwede natin gawin. Hallelujah. Kaya yun po yung naging challenge. Amen po ba? Si Jeremiah po ay tinawag ng Panginoon nang panahon po ni King Josiah. No? Ang hari po ng Israel noon ay si King Josiah. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon, bakit? Amen po ba? The purpose of God, why Jeremiah was being called by the Lord is to make His people repent. Amen. Gagamitin siya ng Diyos upang ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao, o ang kanyang tinatawag na pag-aari niya ay manumbalik at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At alam niyo ba kung ilang taon po siyang nangaral ng salita ng Diyos? 40 years. Hallelujah. 40 years. 40 taon siya na nangaral ng salita ng Diyos. But I will tell you, kung inisip po natin that Jeremiah really victoriously, katulad po ng ibang nangaral ng salita ng Diyos, ay naging matagumpay sa kanyang ministeryo, I will tell you, Jeremiah failed. Hindi po siya naging matagumpay sa kanyang pong pangangaral ng salita ng Diyos. And later on, mapapag-usapan natin, kung di pala siya naging matagumpay, bakit nailagay po siya sa Biblia? Bakit pinapag-aralan po natin sa gabing ito si Jeremiah kung, di ba, alam naman natin na when we are studying about the Bible, kapag nag-aaral tayo ng Biblia, lahat po ng mga taong pinipili natin na ipangaral ay yung mga taong naging matagumpay. Bakit? So that we will be encouraged. Amen? Para tayo po'y mapatatag, mapalakas, mabigyan tayo ng tinatawag na pag-asa kung anong dapat natin gawin bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang anak ng Diyos. Diba? Sabi nga ng Panginoon sa atin, diba? Go ye and preach. Diba? Matthew 28 verse 19 up to 20. Inuutos ng Panginoon sa atin bilang isang mananampalataya. Don't worry, sabi niya doon, diba? Sabi niya, for those people who believe in me, sabi niya, they will, diba? Sabi niya, they will cast out demons,
Amen po ba? They will trample the serpents. Amen po ba? And they will perform signs and wonders. Amen. Yan ang pinangako ng Panginoon sa lahat ng mga ngaral. Katulad din po ng ginawa ng Diyos kay Jeremiah na bago siya isinugo ng Panginoon na kahit na sinasabi niya doon, amin po ba, pinauna na sa kanya ng Panginoon that you are being chosen even before your mother have brought you on the earth. Bago siya ipinanganak, tinawag na siya ng Panginoon. Kaya nga sabi doon, inanyuan kita. Amen. The Lord is the one who molded him. Mula pa doon sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina, minomold na siya ng Diyos. Amen po ba? Kaya paglabas niya ng bahay bata, amen po ba, naroon na yung tinatawag na sinabi doon sa verse 5, pinapaging banal na kita. At ang sabi doon, inihalal na kitang propeta sa mga bansa. Hallelujah. So I think, makikita natin dito that Jeremiah can be compared to our lives. No, pwede natin i-compare yung sarili natin kay Jeremiah. Maybe we cannot say, or we can say that we are not a prophet. Amen po ba? Pero hindi lang naman talaga propeta. According to Ephesians, amen po ba, meron tinatawag na fivefold ministry. Yung tinatawag na, amen po ba, pastors, teachers, amen po ba, and then ano pa, apostles, amen po ba, evangelists, hallelujah, and teacher. Amen. So marami po yung tinatawag. Ang sabi din ni Apostle Pablo, amen po ba, though we are one body, we are different parts. Iba't ibang bahagi tayo. Hallelujah. At ang maganda dito, mga minamahal ko, kung titingnan po natin, wag na tayong masurpresa kung bakit naririto tayo ngayon sa church. Kung bakit naririto tayo na naglilingkod sa Panginoon. Why? Because even before we are being birthed, tinawag na tayo, pinili na tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang nag-mold sa atin. Hallelujah. Para piliin tayo at gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya, kung titingnan po natin, amin po ba, nandun na yung pangako ng Panginoon. Kapag sinugo tayo ng Panginoon, kapag gagamitin tayo ng Diyos, kapag tinawag tayo ng Panginoon, God already promised to us. Amin po ba, tandaan natin yung ipinangako ng Diyos kay Jeremiah, hindi lang ito exclusively kay Jeremiah. It was also a promise for us. Ito rin ay pinangako ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Na kaya kahit na wala tayong alam, hindi natin alam kung anong bagay na sasabihin natin. Ang sabi doon, God anoint our lips to preach the gospel. Amen. Siya mismo yung naglalangis, siya mismo yung nagpapala doon sa ating mga labi, sa ating mga bibig, at ilalagay mismo ng Diyos yung kanyang mga salita sa atin, at siya mismo ang maglalagay nito upang ipangaral natin sa lahat ng mga taong ating makakaharap. Amen? Siyempre, kapag ganyan po yung narinig natin, we are also thinking about, I am really, di ba sabi nga ni Apostle Pablo, because the words of Paul is, we are more than conqueror. Di ba? Sabi ni Apostle Pablo, tayo pa'y higit sa mga mananagumpay. No? Kaya yung maraming mga mananampalataya, alam ko po, nagbibigay ng lakas ng loob ito sa atin. Amen. Na kapag sinabi natin higit tayo magiging mananagumpay, kaya 'di ba, marami mga Christian churches kapag narinig na nila yung tinatawag na tagumpay, amen po ba, natutuwa na sila, okay, wala tayong dapat ikatakot. Pero naniniwala tayo, even God made us and God called us, naniniwala ko na meron pa rin tinatawag na failure. Meron pa rin tinatawag na kabiguan. At minsan, hindi lahat ng bagay na ginagawa natin nagiging matagumpay. May mga bagay na dumarating sa buhay na sa atin, katulad po ng halimbawa, di ba, bilang mga mananampalataya, bakit nakakaranas ako ng karamdaman? Mananampalataya ako. Bakit ako nakakaranas ng kasalatan? Wala akong pera. Mananampalataya ako. Bakit ako nakakaranas ng kahirapan sa aking buhay? Samantalang ako ay naglilingkod kay Kristo. Kaya nga sabi nung iba, pray ka ng pray, tignan mo naman ang buhay mo, hindi nababago. And sometimes we think it, oo nga. Amen. Lagi naman ako nagpe-pray, pero bakit ganito ang buhay ko? Ngayon, mababago ng isipin natin na hindi komo ganyan ang iyong buhay, ay hindi ka na maging matagumpay. Amen?
Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, doon pa lang sa bungad, paano natin binibilang o paano natin ibinibilang ang ating sarili na matagumpay? Dahil ba nakilala tayo? O dahil ba maganda yung ating nagawa? O dahil ba naging sikat tayo? Yun ba yung masasabi natin, may mga accomplishments na ako kaya naniniwala ko na ako'y maging matagumpay. Tingnan muna po natin ang naging buhay po ni Jeremiah. Jeremiah chapter 3, verse 12 and 13. This is the Lord's command for His people. No, ito po, yung mismo po na inuutos ng Diyos kay Jeremiah para sa kanyang bayan. Pag sinabing bayan niya, we're talking about Israel. Jeremiah chapter 3, verse 12 and 13. Sabay-sabay po. Ikaw ay yumaon at itanag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan. At iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumatalikod sa Israel. Sabi ng Panginoon, hindi ako titingin may galit sa inyo, sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon. Hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan, na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at kayo hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. This was really the command of the Lord. Amin po ba? Ito yung hinahangad. Kaya nga sabi ko po sa inyo, the challenge of the Lord to Jeremiah is to let His people repent and return and come back to God. At ang salita ng Panginoon na inilagay sa labi po mismo ni Jeremiah ng ating Diyos, sabihin mo ito sa kanila, kayo'y manumbalik, tumalikod na kayo sa kasamaan. Sapagkat hindi lamang kayo sumalangsang, kundi yung ibig sabihin po doon ng yung kaugalian na sinalin nyo pa doon sa mga taga-ibang lupa, ibig sabihin, nakahawa pa kayo. Amen? Hindi lang kayo yung nagkasala, kundi nanghawa pa kayo ng iba. And the Lord said to them, the only thing that I want from you is to return and to repent. Hallelujah. Yun po yung sinabi ni Jeremiah. Kaya nga, kung titignan po natin sa binasa natin talata, hindi po ito salita mismo ni Jeremiah. Why? Bakit? Sinabi po dun sa huling salita, sabi, ito ang sabi ng Panginoon. So which means, even though it is not the Lord who speak to the people of Israel, but through Jeremiah, ipinahatid ng Panginoon yung kanyang salita, yung kanyang pagnanasa, yung kanyang pagnanais. Di po ba, sa Matthew chapter 10, verse 14, ano pong sabi po doon? Kung kayo'y papasok sa isang bahay, at ang bahay na yon na hindi magiging karapat-dapat, anong sabi ng Panginoon? Lumabas kayo ng bahay at ipagpag ninyo kahit ang alikabok ng inyong mga kasuotan, ng inyong mga damit. At kung yung tahanan naman na iyon ay sabi niya, karapat-dapat tumanggap ng kapayapaan, sabihin niyo sa bahay na iyon, sumainyo ang kapayapaan. Remember, dapat nating isipin na lang mabuti, mga minamahal ko, this is command of the Lord. Whatever things that we are doing, it is not our work. It is the work of God. Lahat ng ginagawa natin, hindi po ito natin sariling gawain. Amen. Kaya nga, kung nakakaranas tayo ng kapalpakan sa mga bagay na ginagawa natin, don't worry. It is work of God. Amen po ba? Gawain niya ng Panginoon. At naniniwala tayo na kahit na pumapalpak tayo, why? Because we have witness. Pero may tinitignan ng Panginoon sa atin. Amen. Pinagmamasdan tayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng nararanasan natin, sa lahat ng bagay na meron tayong ginagawa, tinitignan ng Panginoon ang puso at isipan ng bawat sa atin. Kaya, kinuman ng Panginoon, yumaon ka. Ang sabi niya po kay Jeremiah, yumaon ka, sabihin mo ito sa aking bayan. No? Kaya naman si Jeremiah pumunta at sinabi ang mga ipinapasabi ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. Then, Jeremiah chapter 3 verse 22, hindi lamang yun ang sinabi niya. Jeremiah 3:22, sabi ng Panginoon sa pamamagitan niya, Jeremiah, kayo'y manumbalik, kayong nagsisitalikod sa mga anak, aking pagagalingin ang iyong mga pagtalikod, narito, kami ay nagsiparito sa iyo, sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. This is what the Lord wants. Ito yung gusto ng Panginoon.
na tumalikod o talikuran ng mga Israelita ang lahat ng mali na kanilang ginawa. Amen? Bakit? Nasasaktan ng Panginoon. Sa totoo lang po, at that time, alam natin ang Israel kung bakit, sabi ko nga po sa inyo, in the time of King Josiah, the people of Israel was being captivated by the Babylon. Isa lang ang dahilan kung bakit sila po ay nakaptivate o nakuha ng ibang bayan. There is only one reason, and the reason is sin. Kung bakit may nararanasang problema ang mga Israelita, the problem is sin. Kasalanan. Kaya meron silang kabigatan, meron silang nararanasan sa kanilang mga buhay na problema dahil iyon doon sa kasalanan na kanilang ginagawa. Bakit? Jeremiah chapter 8 verse 5. Para makilala natin ang Israel, sabi niya dito, bakit nga ang bayang ito na Jerusalem ay tumatalikod na walang hanggang pagtalikod? Sila'y nagsisihawak na mahigpit ng karayaan at sila'y nagsisitangging bumalik. No? Sobrang tigas talaga ng ulo ng mga Israelita. Siguro, kung tayo man ay gagamitin ng Panginoon, hallelujah, at isusugo tayo sa katulad ng mga tao ng Israel, siguro talagang tatanggi tayo. Kaya si Moises, ayaw na ayaw niya talaga eh. Amen? Sabi niya, I don't want to be a leader of these stiff-necked people. Ayokong pangunahan itong mga matitigas ang ulo na ito. Hallelujah. Ayaw niya talagang pangunahan sapagkat alam niya kung gaano katigas yung ulo ng mga Israelita. Pero wala tayong magagawa eh. Kahit tayo po na naririto, kahit sabihin po natin na sa mga tao na nasa ating kapaligiran, parang imposible silang makakilala sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, let every one of us to preach the gospel and let them come back to the Lord. May mga mahal tayo sa buhay na gusto nating pangaralan ng salita ng Diyos, but they're still having that hard heart. Matigas ang puso. Ayaw maglingkod sa Panginoon. Ayaw sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya nga, minsan ayaw na natin magsalita sa kanila. Kasi bakit? Kasi naman, matigas ang ulo, kaya ayaw ko na. No? Ayaw ko na. Pero, kung titignan po natin, the Lord Himself, ang Diyos mismo, kahit na po gano'n yung ginagawa po ng mga salita, kaya nga sabi doon, walang hanggang pagtalikod. Alam niyo po ba yung sinasabing walang hanggang pagtalikod? Yung, they never really quit. Amin po ba? To make sin and to go against the Lord. Ayaw po nila, hindi nila. Amin po ba? Ang gusto po nila, karayaan. Pag sinabing karayaan, yung kalayawan sa kanilang mga buhay, yung gusto nilang ginagawa, ang kanilang ginagawa. Kung kayo po si Jeremiah, ano po inyong mararamdaman? May pangako ang Panginoon, hindi kita iiwan, lalangisan ko ang iyong labi, ako'y laging sa iyo, ang kapangyarihan ko'y dadaloy sa iyong buhay, huwag ka matakot. Pero kung ganito naman ang pagsusubuan sa iyo, susugod ba kayo? Parang hindi. Amen? Siguro, masasabi ko sa sarili natin, yung nararamdaman natin, ang hirap naman ang inuutos ng Panginoon. Kaya diba, si Naaman, nagreklamo siya, bakit naman ako palulubigin sa dami-dami ng ilog? Bakit hindi lang sa ibang ilog? Doon pa sa ilog Jordan na napakarumi. Kasi tayo mga tao, gusto natin mag-decide sa sarili natin. Tayo yung namimili. Amen? Gusto ko dito. Ito yung gusto ko. Amen? Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung gusto kong marating. Amen? Pero sabi ng Panginoon, ito ang sayo. Hindi ka sa kanan, kundi ka sa kaliwa. Bilang mga mananampalataya, we are not just doing everything according to our own will. Tandaan po natin, ang lagi nating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. And sometimes, masanay na po kayo, almost anything that we want, lahat ng bagay na gusto natin, yun ang ayaw ng Panginoon para sa atin. Amen? Mas gusto ng, kung titingnan po ninyo sa buhay po natin, pinipili natin maging ganito. Sabi ng Panginoon, hindi ganyan. Ito yung gusto ko sa'yo. Hallelujah. Pero kapag tayo magiging masunurin sa Diyos,
Ang dapat mong sabihin, Panginoon, kalooban mong masunod at hindi ang kalooban mo. That's why God wants these people. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon sa mga taong ito ay manumbalik. His desire, the Lord's desire is to repent and come back to Him. Kaya isinugo ng Panginoon, hindi naging madali. Amen po ba? Hindi na naging madali. Bagamat katulad kanina, I already encouraged you through the Word of God, na-encourage tayo, ay, masarap naman pala na tinawag ng Panginoon. Kasi, amen po ba? Bata pa lang ako, maliit pa lang ako, pinili na ako ng Panginoon. May ginawa na ang Diyos sa akin. At ang Diyos mismo ang nagbigay sa akin labi ng aking ipangangaral. Maganda ang pangako ng Panginoon. Alam niyo po, ito'y kabaliktaran. Kung titignan niyo po, ang Jeremiah po ay kabaliktaran na nangyari kay Jonah. Di ba? Si Jonah po, di ba, when Jonah was being called by the Lord and to go to, amen po ba, Nineveh, to let the Nineveh, ganun din ang layunin eh. Kung bakit pinapupunta ng Diyos si Jonah sa Nineveh, para yung bayang iyon ay manumbalik sa Diyos, upang sila'y mag-repent. Amen? At kapag sila'y nanumbalik sa Panginoon, kapag hindi sila nanumbalik, the Lord will destroy them. Amen? Papatayin lahat sila ng Panginoon sapagkat hindi sila magiging karapat-dapat sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga, isinesend ngayon ng Diyos si Jonah doon sa Nineveh para pangaralan. Pero alam niyo po ba, kung matigas ang ulo ng Israel, mas matigas ang ulo ng Nineveh. Sa Nineveh, kumakain sila ng tao. Amen? Pag hindi ka nila kursunada, kakainin ka nila ng buhay. That is the Nineveh. Hallelujah. Kaya, nung sinusugo na ng Diyos si Jonah sa Nineveh, imbis na pumunta siya ng Nineveh, saan siya pumunta? Sa Tarsis. Alam niyo kung bakit sa Tarsis? Sino po yung nakakaalala sa Tarsis? Amen. Kung magbabasa po kayo ng Biblia, ang Tarsis po ay lugar na maraming ginto. O, diba? Kasi tayong mga tao, mas gusto natin maraming ginto. Pag sinabing maraming ginto, mas maraming pagpapala, mas maraming karangyaan sa buhay. Amen po ba? Kaya doon siya pumupunta. Amen? O, kasi mas maganda na sa Tarsis. Kaya nga may barko na galing sa Tarsis. Kasi yung mga barko ng Tarsis ang nagdadala ng ginto sa Israel. Amen? Kaya kung babatayan natin, kung marami mga tao, kapag gusto nilang magministeryo, mas gusto nila sa kapatagan. Noong nag-aral po ako ng Bible School, maganda po yung ako po ay naging interpreter na ng Bible School namin. Nasa Bible School ako, ginagamit na akong interpreter ng si Pastora Paula. Pag nagpupunta po kami ng Bambantarlac, nagkukrusada kami, ako lagi ang interpreter. Amen. At nakilala ko po doon si Kim Manjo, si Pastor Kim Manjo. Dati po ay missionary siya, missionary Kim Manjo, nakilala ko po siya. May dalawa siyang anak, si Jan at si Joseph. Parang si Joseph at saka si Jan. Kasi alam mo yung mga Koreano, pag nandito sa Pilipinas, ganyan lang naman ay pinapangalan, Joseph, kundi Joseph, Jan. Yan ang mga gusto nilang pangalan. Hallelujah. Kaya si Joseph at saka si Jan, mga elementary pa lang yung mga batang yon. Amen. Ang sabi sa akin nung si Kim Manjo, sabi niya, Brother Manny, I want you to work with me in the ministry. Sabi niya, I will let you study in the secular. Sabi niya, pag-aaralin niya daw ako sa secular, tapusin ko daw ang education, magtatayo daw kami ng eskwelahan. Tapos sabi niya, habang nag-aaral ka, dito ka titira sa amin, sa bahay namin, sabi niya, at i-tutor mo yung mga anak ko, susweldo ka pa. Ganda, di ba? Sarap, di ba? Hindi pa po ako nakaka-graduate ng Bible School noon. Sinasabi ko, Lord, maganda yung offer niya sa akin, Parang ang sarap pakinggan na mag-aaral ako, tapos may sweldo pa ako, maganda pa yung bahay ko. Amen. Nandun ako nakatira sa isang sikat na subdivision sa Clark, Angeles, Pampanga. Maganda talaga yung tirahan, maganda yung bahay, may sasakyan. Amen. Yun yung sinasabi sa akin ni Kim Manjo. Pero sinasabi ko sa sarili ko,
Lord, kung ano ang kalooban mo, yun ang gagawin ko. But the first time na nagkaroon ako ng tinatawag na mission, my first mission is Aurora Province. Diyan po talaga ako unang tinawag ng Panginoon para mag-mission sa Aurora Province. Actually, nag-mission na rin po kami sa Tayug, Pangasinan, kina Sister Rose, sa Kuya po, Nueva Ecija. Kasama ko yung mga classmate namin noon. Nangaral kami sa bus, nangaral kami, natatandaan ko pa noon, nung nandun kami sa Tayug, nagkaroon kami ng krusada, nag-brown out kasi ang lakas ng bagyo. Pero tuloy pa rin ang gawain. Amen. Yun. Kaya, kumbaga, kung titingnan po natin, parang ikalawang mission ko na pala ang Aurora. Pero sa Aurora kasi, solo ko. Kaya sinabi kong, first mission, ang Aurora, kasi doon solo ako. Samantalang sa Tayug at saka sa Kuya po, marami akong makasama kaklase. Pero pagdating sa Aurora, solo lang talaga. Pero nung nakita ko yung Aurora, noong 1997, na pumunta po ako doon, ang pangit ng kalsada, bako-bako, tapos walang bus. May bus noon, konti-konti lang. Tapos ang jeep noon, at may top load, mas marami pa yung nakasakay sa top load kaysa sa ilalim. Kasi alam niyo po, pag doon kayo sa loob sumakay, pagdating niyo sa bahay na pupuntahan niyo, kulay brown yung damit mo kasi sobrang alikabok. Sobra talagang alikabok. Lalo na pag summer ka pumunta doon. Kaya lahat ng mga taga Aurora, pag lumuluwas, may jacket. Hindi jacket dahil malamig. May jacket kasi para yung damit nila sa loob hindi marumihan. Kasi sobrang dumi po talaga kapag dumating ka na sa Kabanatuan, marumi, dumating ka sa Aurora, marumi ka talaga. Kaya sabi ko, ayoko dito sa Aurora. Hindi ako dito magmi-mission. Pero God put me in Aurora. Nung inilagay ako ng Diyos sa Aurora, sinabi ko sa Panginoon, Lord, bakit dito mo ako dinagay? Hindi ako bagay dito. Pero kaya pala ako nilagay ng Panginoon para i-mold ako ng Diyos. Kasi diba? Kasi ganun tayong tao eh. Tayo yung namimili. Amen po ba? Pero hindi natin alam, that is God's discipline. Kapag hindi tayo dumaan sa tinatawag na pagdidisiplina ng Panginoon o yung pagmamold ng Panginoon sa buhay na yung tinatawag na character. Amen po ba? Character training. Amen. Kailangan turuan ka ng Panginoon doon sa tinatawag na character training. At kapag nasanay ka na doon sa tinatawag na character training, then the Lord will say to you, sige, alisin na kita dyan. Marunong ka na. Pero hintayin mo yun. Amen. Kailangan mong hintayin yun. Ganon din sa buhay ng basa sa atin. Tayo po inilalagay ng Panginoon kung saan, di ba sabi nga kay Apostle Pedro, darating ang araw, ilalagay ka ng Panginoon sa lugar na kung saan hindi mo gusto. Amen? Kasi that is the prophecy to Peter. Pinrapisi na kay Peter na pupunta siya sa isang lugar na hindi niya gusto. Hallelujah. Kaya yun din yung sinasabi ng Panginoon sa atin, pero ang tunay na layunin, kahit saan tayo dali ng Panginoon, kung mangangaral man tayo ng salita ng Diyos, what God's purpose for us is to make people repent and come back to Him. Amen? Kanina habang tayo nagwo-worship, sabi ko, Lord, maraming na nawala na ministeryo sa atin sa church. And we want to, again, to begin. Alam yan ng mga youth, na dating mga youth, kung ano yung nawalang ministeryo, and that is evangelism every Sunday. So, mga worker, I think it's time for us to get back to that evangelism every Sunday. Total, kasi naisip ko bigla kanina, hindi na kami problema sa saksakan. Amen. Ng mga speaker, bakit? Dahil yung mismong kanto ng annex, ang nakapwesto po kapatiran natin. Sister Cathy. Amen. Kaya sabi ko, Lord, siguro it is really our chance, also the youth. Amen po ba yung mga kabataan para matuto rin kayo mangaral ng salita ng Diyos. Dati kasi sina Francel, amen, sina Sir Darius, amen, sina Isabel, nangaral yan. Ewan ko si Jenny kung naranasan yung mangaral. Song leader, di ba? Sila. Kaya sabi ko, Lord, ano yon? It's time for us. Amen po ba na mangaral kami, pero hindi tayo maniningil. Amen. Walang kukuha. And the worker will be scattered. Ang mga worker ay may scattered, sasalubungin ng mga tao at namimigay ng mga drugs. Hallelujah. So, imbis na magtambay-tambay lang tayo pag Sunday,
ito na yung gagawin natin. Magkakaroon na tayo ng work to do. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Siguro, ito na yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Para ma-spend na natin yung ating time every Sunday para sa Panginoon. Amen. Mga song leaders, i-prepare na niyo ang inyong mga sarili sapagkat gagamitin kayo ng Panginoon sa evangelism. Amen po ba? In annex is really our way. Amen po ba? Dahil doon naman talaga tayo kukuha ng mga miyembro, mas malapit, mas maganda. Amen? At wala na tayong ibang pagpipilian kundi iyon sapagkat may chance na tayo dahil pwede tayong magsaksak ng mga speakers natin at pwede tayong gamitin ng Panginoon. Hallelujah! Amen. Mahirap sa una, struggle na naman tayo, pero alam ko, makakayanan natin lahat. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon kay Jeremiah, go to these people and let them really come back. Kasi itong mga taong ito, sabi niya, walang hanggan yung kanilang pagtalikod. Amen. That is the Lord's heartbreak. Yeah. At naniniwala ko, yan din yung heartbreak ng Panginoon sa mga tao sa kasalukuyan. Dahil maraming mga tao ayaw maglingkod, ayaw bumalik, ayaw manampalataya kay Kristo, ayaw tanggapin ang salita ng ating Panginoon, na kahit na anong ipilit natin. Ang mas masakit nga po, minsan sa loob ng church, ayaw pang tumanggap ng salita ng Diyos. Nasa loob na ng church. I hope and pray na lahat kayo nakikinig ng salita ng Diyos will really do better. Gagawin natin. Pero sasabihin natin, Pastor, di ba, ang tagal nating nangaral pero wala tayong naakay. Ang tagal nating nangaral. Nag-aral pa nga tayo sa sa moonwalk. Amen. Natatandaan niyo po ba na dati may waiting shed si Colors, di ba? Dati may waiting shed dyan. Yung bakod, di ba? Nangaral din tayo ng salita ng Diyos dyan, tapos may dala-dala tayong baterya, may dala-dala tayong keyboard. Amen po ba? Talagang lahat yun, nabata natin. Amen. Pero naniniwala ko, hindi man sila sa church natin napunta, nagtanim tayo. Meron tayong nataniman na salita ng Diyos at may gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi ito yung hinahangad ng Panginoon. Tingnan niyo po, the Lord's desire to repent and come back to Him. Jeremiah chapter 4, verse 4. Magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Huda at ang mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kapuotan ay sumalambot na parang apoy at magningas na walang makapantay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. This is what really God wants. Amen po ba? Ito yung ninanasaan ng Panginoon, desire ng Panginoon to let these people repent. At naniniwala tayo, yan din yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya tayo mangangaral uli, kaya tayo po ilalabas uli, kaya tayo mag-evangelize uli, kasi ito yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Na yung mga taong iyon ay magsipagtuli. Pag sinabi magsipagtuli, alisin yung mga bagay na excess para sa kanila. At kung tayo man na may pinapangaralan ng salita ng Diyos na magsipagtuli, kailangan din natin alisin ang mga bagay na dapat alisin sa ating mga buhay. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, Jeremiah 26 verse 3, marahil ay kanilang titinggin at hihiwalay ang bawat tao sa kani-kanyang masamang lakad upang aking mapagsisihan o ang kasamaan ng aking pinanukalang gawin sa kanila dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Di po ba? In the time of Jonah, balikan natin si Jonah, after he was being eaten by the big fish, pagkatapos po siyang kainin ng malaking isda, iniluwa po siya. And then, Jonah na-realize ni Jonah, I need to come to Nineveh. Nagpunta po ba si Jonah sa Nineveh? Amen. Nangaral po ba siya ng salita ng Diyos sa Nineveh? Amen. Nangaral po siya ng salita ng Diyos. Ang tanong, ang mga tao po ba ay nanumbalik sa Diyos? Yung mga tao po ba ng Nineveh ay nanumbalik sa Diyos? Amen. They come back to the Lord. Yung mismong hari, nagdamit ng sako. Amen po ba? Matapos nilang marinig yung pangangaral ni Jonah, lahat po sila nagdamit ng sako at abo. Bakit? Sapagkat sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Amen. So nakakatuwa yung nangyari kay Jonah. Kasi bakit? Si Jonah, nung nangaral ng salita ng Diyos, lahat mula sa mataas hanggang sa pinakamababa, nanumbalik sa Diyos. Ang tanong uli,
Natuwa ba si Jonah? Hindi siya natuwa. Ang sabi niya pa, di ba, sana namamatay na lang ako. Sabi ng Panginoon, parurusahan niya ang mga taga-Ninive, pero hindi naman niya pinarusahan. At ito pa ang nangyari, pinatawad ng Panginoon ang taga-Ninive. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ikaw ang lumikha sa kanila, ako ang lumikha. Kung ano man ang gagawin ko sa kanila, wala kang magagawa. Sapagkat ako ang dapat magpasya. Kaya di ba, binigay na example, yung puno na kanyang tinutulugan. Sa magdamag, itong puno na ito ay tinubuan ng dahon. Amin po ba? At kinabukasan ay natuyo. Amin po ba? Ang nagsabi niya, katulad niyang puno na yan, sabi niya, ako ang nagpatubo niyan at ako rin ang mayroon dahilan kung bakit yan ay natuyo. Bakit? Sapagkat ako ang may gagagawa niyan. Ako ang may gawa niyan. Ako ang magpapasya kung anong gusto ko. So, kung titingnan po natin, really, Jonah, amin po ba, have that victory, have that success in the ministry. Meron siya tinatawag na katagumpayan na naranasan sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo. Kasi nanumbalik, pero hindi siya natuwa. Kabaliktaran kay Jeremiah. Kasi kahit na anong gawin ni Jeremiah, kapag titingnan po natin kung sisiyasatin natin ang salita ng Diyos, kahit na anong gawin ni Jeremiah dito sa mga taong ito, hindi po sila nanumbalik sa Diyos. Hindi sila nagrepent sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po tinawag na weeping prophet si Jeremiah. Hanggang sa dumating nga ang pagkakataon na sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag mo na silang ipanalangin sapagkat hindi ko diringgin ang iyong panalangin. That is Jeremiah. Yun po yung nangyari kay Jeremiah, mga minamahal ko. Yan yung naranasan mismo ni Jeremiah. Hallelujah. Bakit? In 2 Chronicles chapter 36 verse 16, ikalawang kronika, 36 at 16. Hallelujah. Ang sabi po dyan, ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at iwalang kabuluhan ng kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa mga pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Ano daw ginawa ng Israel imbis na sila'y manumbalik? 2 Chronicles 36 verse 16, sabi niya doon, pinatay pa nila yung mga sugo. Pinatay nila yung mga propeta. Binusta nila yung mga propeta. At kanilang niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita. Salita ba ng propeta yun o salita ng Diyos? Salita ng Diyos. These are the things that happen. Amen po ba? Yan, nung habang nangangaral po si Jeremiah, alam niyo po kasi si Jeremiah, siya lamang po yung tangi hindi na-captivate. Siya lamang po yung naiwan. Masasabi natin siya'y remnant. Amen. Siya po yung itinira ng Panginoon para manumbalik, pero ganitong katigas yung ulo ng mga Israelita. Amen po ba? Kaya nga, kung titingnan po natin, when the Babylon army, amen po ba, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ang ginawa po ng Panginoon, He sent the Babylonian to the Israelites people. Hallelujah. At alam niyo po ang ginawa, maraming namatay sa tabak. Jeremiah 38 verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon, ang tumatahan sa bayang ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, sa pamamagitan ng kagutom, sa pamamagitan ng salot, ngunit ang lumalabas na Makaldeyo ay mabubuhay, at ang kanyang buhay ay magiging kanyang pinakasamsam, at siya ay mabubuhay. You see? Amen? Kung titingnan po natin, Jeremiah, within 40 years of preaching the gospel, this is what happened. Failure. Failure upon failure. Walang nakinig ng mga Israelita. Walang tumimo sa kanilang mga puso. Bagkus ang ginawa nila, binaliwala nila ang salita ng Diyos at nilalait nila ang mga sinusugo ng Panginoon, ng mga propeta. That is the failure. Hindi po nagrepent. Hindi po nanumbalik ang mga tao sa ating Panginoon. Within 40 years of preaching, after 40 years, hallelujah, of preaching, hindi na numbalik ang mga tao ito. That's why the Lord, amen po ba, put heavy burden to
to the people of Israel. 2 Chronicles 36:18-19. At lahat ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos, malaki at maliit, at ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari, at ang kanyang mga prinsipe, lahat ng mga ito'y dinala niya sa Babylonia. At sinunog nila ang bahay ng Diyos, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem. At sinunog na sa apoy ang lahat ng mga bahay-hari niya, at giniba ang lahat ng mainam na sisidlan niya kon. What a great project. After 40 years, isipin nyo mabuti, 40 years kang nangangaral. Imbis naman nang balik sila, hindi sila nang balik sa Panginoon. That's why the Lord put those heavy burden in them. Masasabi natin, it was Jeremiah's failure. Naniniwala ko, yung pagnanasa ni Jeremiah, that's why he wept to the Lord and pray for the people of Israel because he loved the people of Israel. Pero habang minamahal niya yung bayang Israel at nangangaral siya ng salita ng Diyos, these people of Israel never come back and repent before the Lord. Kaya nga sabi doon, within 40 years, amen po ba, he was being opposed by the priests. Amen? He was mocked. He was hit. He was restricted to go. No, pinipigilan siyang humayo. Pinipigilan siya. Kaya sabi doon, they burned his messages. Ito po yung kauna-unahan na yung kasulatan na sinulat ng mga propeta. Sinunog nila. Mismo mga Israelita, sinunog nila. And put him in stocks. Kinulong po nila si Jeremiah. Put him in prison for years. And put him in the dungeon to die para mamatay. Alam niyo po ginawa kay Jeremiah? Inilubog po siya sa putik. Alam niyo po ba yung nakababad siya sa putik? Magdamagan, ilang araw, ilang buwan na nakababad po siya doon sa putik. Hallelujah. So, ibig sabihin, ano yung mararanasan niya po doon habang nasa balon siya ng putik? Hallelujah. So, ibig sabihin, these people, amen po ba, walang ibang hinahangad itong mga taong ito kundi patayin si Jeremiah. Church, kapag ganyan po ang nangyari sa inyo, ano pong gagawin ninyo? Are you going to quit? Are you going to surrender? Are you going to leave? At sasabihin sa Panginoon, Lord, iiwanan ko na lang. Ayoko na nito. Bakit ganito? Pinangako mo sa akin ganito. He was not happy. He never experienced to be satisfied sa kanyang buhay. But I will tell you, si Jeremiah po, kahit na gano'n ang nangyari, hindi po siya nagbitaw sa kanyang gawain. Even though 40 years, all things are failure. Pag sinasabing failure, kaya sinabi po sa inyong failure, amen po ba? Victory over failure. Kasi hindi natin makikita ngayon yung tinatawag na katagumpayan na nangyari kay Jeremiah. Ang nakikita po natin ngayon kabiguan. Within 40 years nangaral, wala man lang, ano tag doon? Nanumbalik, wala man lang nagrepent, wala man lang naakay, wala man lang bumalik sa Panginoon. Ano pang ginawa ng mga taong ito? Gusto pa siyang patayin. It was failed. I think, naniniwala ako na gusto niyo ba yung ganong mangyari sa inyo? I think, wala po dito magsasabi ng amen. Kasi mahirap yung nangyari sa kanya. Lahat tayo gusto natin maging matagumpay. Lahat tayo gusto natin maging maganda yung ating kalalagayan. That is really our one. That is really our desire. Pero alam niyo po ba, iba ang pananaw ng tao sa pananaw ng Diyos. Alam niyo po ba na habang nangangaral si Jeremiah, ang makikita natin sa pinag-aralan natin, hindi pala ang Israel ang tinuturuan. Sinong tinuturuan? Si Jeremiah. Amen? Si Jeremiah. Tayo rin, kung halimbawa may makabiguan tayo sa ating mga buhay, meron tayong ipinagpe-pray pero hindi nangyayari. Meron tayong gusto mangyari sa buhay po natin pero hindi yun na nangyari. Amen po ba? Hindi mo alam, minumold ka ng Panginoon. Ikaw mismo yung tinuturuan ng Panginoon.
Ang tagal-tagal mo nang nagpe-pray, pero hindi nangyayari. Yung pala ikaw ang tinuturuan ng Panginoon. Hindi pala ibang tao. Oo! Sa totoo lang, may command ang Panginoon kay Jeremiah to preach the gospel, to preach the word of God to the Israelites people. Sabi ko nga po sa inyo, hindi gawain nyo ni Jeremiah. Gawain nyo ng Diyos. Kaya kung hindi man tumanggap yung mga tao at hindi man manumbalik ang mga tao, it is not Jeremiah's problem. It is God's problem. Hallelujah! Kung hindi man natin nararanasan ngayon yung gusto nating mangyari sa ating mga buhay, don't worry! Ang tinitingnan ng Panginoon sa iyo, are you going to carry on? Magpapatuloy ka ba? Kung iyan ang nangyayari sa iyong buhay? Magkukwit ka ba at iiwanan mo ang Panginoon dahil ganyan ang nangyayari sa iyo? Pero hindi mo alam, ikaw pala mismo ang minomold ng Panginoon. Ikaw pala mismo yung tinuturuan ng Panginoon. At yan ang nangyari kay Jeremiah. Kaya kahit na si Jeremiah po, mga minamahal ko, ay tinakwil at gustong mamatay ng mga salita, alam niyo po, si Jeremiah umiiyak sa Panginoon. Bakit? Sapagkat gusto niya manumbalik ang mga Israelita sa Diyos. Hindi niya binitawan yung ministeryo yung pinagkatiwala sa kanya. Mga minamahal ng kapatiran, huwag niyo rin bibitawan ang inyong pananampalataya. Dumating man sa pagkakataon na may kabiguan, may nabibigo kayo, hindi maganda ang nangyayari sa inyong buhay, personal man, physical, spiritual, hindi maganda ang nangyayari, do not give up. Kasi yun pala yung pamamaraan ng Panginoon para mamold ka, para mahubog ka, para makita mo sa iyong sarili, nag-grow ako. Kaya nga sabi doon, victory over failure. Maari sa ibang tao, ikaw ay fail. Pero sa harapan ng Panginoon, kung ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay patagumpay. Hallelujah! Kasi iyon ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Yung puso natin tinitingnan ng Panginoon. Amen? Kung sa buhay po natin ay tinitingnan natin yung mga negatibong bagay na nangyari sa ating buhay, do not! Kasi di ba yung ibang mga tao, kasi bakit? Ang tagal-tagal ko ng mananampalataya, wala pa rin nangyayari. Pinapanalangin ko naman yung asawa ko, hindi naman nagbabago. Hindi mo problema ang pagbabago ng asawa mo. Problema yan ng Diyos. Ang tanong, bibitawan mo ba ang panalangin mo dahil 15 years mo na siyang ipinapanalangin, hindi pa rin siya nagbabago, huwag mong bibitawan. Kasi problema yan ng Diyos. Tinitingnan ng Panginoon, di ba sabi nga po, malaking bagay ang nagagawa ng may tao na ipananampalataya. And if your faith will continue, your time will come, God will answer your prayer. Hallelujah! Huwag tayong gumibak. Nataalala ko nung nagpunta kami kina Giselle, para yung nag-seminar kami nung yung mga sangla-sangla, yung sa lupa. Isa lang yung tumatak sa isipan ko. Kapag nag-umpisa kayo sa ganitong klase ng trabaho, tiyagaan. Sa una talagang wala. Pero kailangan mo pursigihan. Pagdating ng araw, sabi niya, makikita mo na lang sunod-sunod. Kapag nagkaroon ka ng isa niyan, ibabalita niya sa iba, at ibabalita nun sa iba, hanggang sa sila na mismo ang lalapis. Sabi ko, this is really like a ministry. Amen? Ngayon, maaaring wala pa tayong naaakay. Maaaring wala pang nangyayari sa ipinapanalangin mo. Maaaring hindi mo pa nakikita yung katugunan sa panalangin mo. Pero time will come. If God will see your faith, that is true faith, tutugunin ng Panginoon ang iyong panalangin. Hallelujah! Amen! Kaya, kung titingnan po natin, amen po ba, kahit na ano pang mangyari sa buhay, na nangyayari sa buhay ng basa natin, tingnan po natin, Jeremiah, chapter 20, verse 9. At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng atpaman sa kanyang pangalan, mayroon na sa aking puso na waring nag-aalab na apoy na nagkukulong sa aking mga buto at ako'y pagod at nagpipigil at hindi makapagpigil. Tingnan niyo si Jeremiah. Amen, nakakatuwa siya, no? Ayaw na lang magsalita. Siya mismo ayaw na magsalita. But, deep inside in his heart, sabi niya, may nagsasabi sa akin, dapat sabihin ko. That's why he never gave up. Nawa, maramdaman natin lagi yan. Hallelujah. Kaya kahit na ano man ang ginagawa sa atin, tignan mo siya, inapi na siya ng mga tao. Amen. Gusto siyang mamatay, pero hindi niya tinigilang ipanalangin. Church, may nagtatangka na ba sa inyong pumatay?
Huwag niyo silang i-give up sa panalangin. Pray and pray for them. Hallelujah. Kasi si Jeremiah ganun eh. Papatayin na siya, di ba? Inilublob na nga siya sa sa putik. Alam niyo po ba, doon sa putik, eto lang ang nakalitaw sa kanya. Kaya kapag hinahagisan po siya ng pagkain, pag hindi na-shoot sa bibig niya, mapupunta sa putik. Pero dahil gutom siya, wala siyang gagawin kundi kainin pati putik. Wawa naman. Di ba? It's really, sabi ko, Lord, ang hirap nun. Parang kung ako yung lalagay sa kanya, parang, ayoko na. Sabi ko siguro sa mga tao, baka sasabihin natin sa mga tao, sige, ayaw ninyo, bahala kayo. Di ba? Pero hindi, he never give up. Kaya sabi dun sa Jeremiah 20 verse 9, ayaw ko na magsalita, pero deep inside in my heart, there is something. May nag-aalab daw na apoy. No? Sabi doon na parang nag-aano sa mga buto niya. No? Nagpipigil na ako pero hindi ako makapagpigil. Sana ganyan ang nararanasan natin. Ayaw na natin pero ginugusto pa ng Espiritu at kaluluwa natin. Amen? I hope and I pray and bless every one of you. Ganyan nawa ang maranasan natin sa ating mga pananampalataya. Kung meron na po kayong nararanasan ngayon na failure, huwag mong tingnan failure yan. Huwag kang mag-give up sa pananampalataya mo, naniniwala ko, matagumpay ka. Hallelujah. Sabi nga sa Revelations chapter 2 verse 10, Revelations chapter 2 verse 10, sabay-sabay, huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masuko at magkaroon ng kapigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng butok ng buhay. Wow! Hallelujah! Ilalagay daw tayo sa bilangguan. Pero sabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang kamatayan. Sabi mo nga sa katabi mo, magtapat ka hanggang kamatayan. Dito na tayo mamamatay. Parang tinatakot natin si Brother Gerald. Pero di ba, totoo itong sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi ako titigil. Amen. Hanggang sa ako ay mamatay. God does not measure our happiness, our success through our happiness and popularity, but by faithful service to Him. Ang sinusukat daw ng Panginoon na hindi yung mga bagay na nagawa natin, natapos natin. Ang sinusukat ng Panginoon ay kung gaano tayo katapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Kaya, kung meron mang nakikita kayong failure sa buhay ninyo, huwag niyo tignan. Sapagkat naniniwala ko, diyan kayo uhubugin ng Panginoon para kayo ay maging matagumpay. Hallelujah! Victory over failure. Lahat ng kabiguan natin, tignan natin bilang katagumpayan para sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yan ang uhubog sa atin para maging tumibay tayo at tumatag sa ating pananampalataya. Manalangin po tayo sa oras na ito. Hallelujah. Panalangin natin sa Panginoon, Lord, help me to be faithful. Help me to be strengthened. Tulungan mo ko na lalong tumibay ako sa kabila ng mga kabiguan, sa kabila ng mga bagay na nararanasan ko sa aking buhay na kapalpakan o mga bagay na negatibo, pero naniniwala ko na ikaw ang kumikilos at dumadali sa akin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin ang salita upang lalo kami tumibay, tumatag, Panginoong Diyos, Panginoon, na hindi namin tingnan ang mga kabiguan, Panginoong Diyos, na nangyayari sa amin, kundi patuloy namin, Panginoong God, na gamitin ito upang mahubog kami, Panginoong Diyos, maturuan kami, at patuloy na matulog kami, Panginoong Diyos, sa mga bagay na nilalayon mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoong Diyos, at naniniwala kami tulad ni Jeremiah. We will not give up. We will not give up. And we will remain faithful in our service, O God, na ano man ang mangyayari sa aming mga buhay, ano man ang gagawin po namin, ano man ang magiging layunin mo para sa amin, Panginoong Diyos. Lahat ng ito'y aming makakaptan, lahat ng ito'y aming mararanasan, lahat ng ito'y aming gagawin, Panginoong God, sapagkat ikaw lamang po ang pumulong at patuloy na magpapala
pagpapala sa buhay ng bawat po sa amin. Sa iyo lamang namin ininiwala ang lahat, Panginoong Diyos. Kung naman ang mga pinagkatiwala mo rin sa aming gawain, kung naman ang mga pinagkatiwala mo sa aming ministeryo, Panginoong Diyos, gawain mo ito, Panginoong Diyos, at ikaw ang gagawa, ikaw ang kikilos, ikaw ang magpapala, Panginoong Diyos, at ayang Ama, na patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming hulungin, patuloy mo aming Diyos, nabigyan kami ng kalakasan at katagumpayan na kinakailangan namin upang sa ganon, ano man ang aming gagawin, ikaw lamang o Diyos ang madakila namin, ikaw lamang ang mapapurihan namin, ikaw lamang ang maluwalhati namin o Diyos, at ikaw ang kinalangin namin sa aming mga bahay. Like Jeremiah, O God, we will never give up! We will never give up, Panginoong Diyos! Pagkus, Panginoong God, tulad ng sinabi, magiging tapat kami sa aming paglilingkod hanggang kamatayan, Panginoong Diyos, at ipiliin namin, Ama, na manatili sa iyo sa kabila po ng mga kabiguan na nararanasan namin sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkatunay na ikaw ay tapat, tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay gumagawa at kumikilos sa buhay ng mga sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa pagkakalam namin na may gagawin ka sa lahat ng mga panalangin na itinagas namin sa iyo, Panginoon God. And we pray all those souls, O God, to really come back before you, Panginoon Diyos. Mahal ka namin sa buhay, kapatiran, o mga kapitbahay, Panginoon Diyos. Ikaw ang malayang mangunag, kumabay sa kanila, at ayaw magaturuan mo sila, Ama, na maglingkod at sumamba sa iyo. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwalang lahat, at inaangkin namin ang katagumpayan, inaangkin namin ang magkilos at maggalaw ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day. Jenny.